Good morning, good morning, good morning sa ating mga followers, followers sa ating Facebook. Meron po tayong nagre-reels po tayo sa ating Facebook. Kaya yung mga subscriber ko, pwede nyo hanapin sa Facebook, pwede nyo akong tanungin about sa iba pa nating ginagawa. Kasi ang pagiging technician po, hindi lang pwedeng rep and aircon ka lang, kailangan all around technician ka. Makikita nyo po yung ating mga ginagawa sa aking reels. Yung aking pong reels ay makikita sa sa pangalan ko. Hanapin nyo lang po dyan sa ating mga video pa na nakakaraan. Then tanong lang po kayo para marami tayong matutunan at marami tayong magawa. Hindi lang tayo na-concentrate sa rep at saka sa aircon. Okay po, ito po ang ginagawa natin ngayon. Isang refrigerator na 2-door type. Yan. 2-door po siya. Yan. Ngayon po, hindi ko na kayo, para hindi na humaba yung ating video, hindi ko na kayo sinama sa paghihinang ng mga tubo. Common naman po talaga yan, naghihinang tayo ng tubo, yan, charging line. Pero papansinin niyo po yung ating suction line, ayan, suction line natin. Buong buo pa siya. Wala po siyang hitang o putol. Ibig sabihin po, hindi na tayo nag-flushing dyan. Ngayon ang tanong po, bakit hindi tayo nag-flushing kung nag-reprocess tayo? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi tayo tumatanggap ng gawa nang hindi tayo ang basal na gumawa. Naubos po ang preo nito, naubos ang karga. Ang refrigerant, baka may mga magagaling sa terminologies dyan. Minsan sinasabi preon. Brand name po ang preon. Tinuturo ko din sa mga estudyante ko dati na brand name ang preon niya. Preon is a brand name. Then refrigerant is a chemical name. Yan po. Ngayon, ang ginawa po natin dito, kahit hindi tayo nag-flushing, nagpalit na tayo ng internal condenser. Inilabas natin condenser. Ayan po yung pinalabas natin condenser. Tinanggalan natin yung mga internal, yung panloob. Ayun po, pinutol na natin siya. Ayun, putol na lahat yung internal condenser. Ayan o. Dinisable na po natin yung panloob. Tapos nagpalit tayo ng filter. Ayun yung filter nating bago. Yung filter nating luma, tinapon na natin. Yan. Then pagkayari ko pong hinangin lahat, hininang na natin. Then nag-initial na po tayo ng karga. Ayan. Magdamag yan, magdamag. Hindi natin pinaandar. Kasi kung papaandarin mo yan, hindi mo makikita kung may leak sa low side. Kasi pag binandar mo yan at may leak sa low side, lalo na ang kakarga mo yung R600, halos zero yung gauge niya. Kaya yung preon mo o refrigerant mo, hindi mo makikita kung tumatapon o hindi. At aabutin siya ng 1 hanggang 2 buwan, 3 buwan pa nga minsan, hindi yun mauubos. Ngayon, after 3 months, unti-unti na siyang bumababa. Sabi ng may-ari, sira na naman. Kaya nakukonsumi yung mga may-ari pagka ganon. Sumili ka na ng 3.5. Tapos after 3 months, sira uli. Luging-lugi yung may-ari. Kaya ang ginagawa natin, hindi tayo gumagawa talaga ng isang refrigerator sa bahay ng may-ari, kundi iniuwi talaga natin. Yan. Then, kinakargahan natin siya ng initial. Pero itatapon pa rin natin yan kasi siyempre, yung second charging ang pinapahalagahan natin. Kaya kahit nagkukonsume tayo ng refrigerant talagang ganon, kailangan mo rin namang tutukan. Ayan. Kaya yan ang procedure natin. Then iba-vacuum natin siyang muli. Ayan, nakalagay na tayo sa vacuum pump natin. Then papaandarin natin yung ating vacuum. Then the same procedure, ito yung ating mga tangke. Ito yung ginamit natin ng nakaraan. Ewan ko kung may karga pa to. Wala, nililipat natin sa bago. Pero sakto-sakto, sobra pa nga konti. Yung isang ganyang kalaki. Hindi na po natin pinuputol ang video para walang magic. Yan, sasaksak natin yung ating vacuum. Yan, nakita nyo, mandar na yung ating vacuum. Then siyempre, bubuksan natin itong ating gauge para mahigop niya yung laman sa loob. Then siyempre tatanungin niyo ba, sir, bakit tinatapon nyo pa? Sayang naman yung karga, nagdadalawang ulit pa kayo. Talagang ganon. Kasi yung pagkakarga mo nung una, dahil hindi ka naman flashing, mas mainam na ulitin mo na lang at itapon mo yung dati. Yan. Hindi ko pinangihinayangan yung isang kargang una for leak testing.
Yan, the same procedure ng ating ginawa. Obserbahan mo lang itong lumalabas sa vacuum mo. Kapag naubos na, ibig sabihin okay na, pwede na tayo magkarga. Okay, syempre magwi-wait tayo ng ilang minuto dyan. Then i-ready na rin natin yung ating refrigerant. Ito. Yan. Then alam niyo naman kung gaano lang kamura ito sa online. Kaya hindi ko naman pinanghihinayangan sa isang ganyan or dalawang ganyan na gagamit ko kapag ka nagkakarga tayo ng isang rep. Yan, pasensya po at medyo maingay sa ating location, hindi na natin pinuputol ang video at hindi na tayo nag-i-edit. Tanong, sir, bakit di kayo nag-i-edit ng video para magmukha naman comedy yung video nyo? Ako sa totoo lang, pagka technical course or technical lang pinapanood ko, minsan pino-forward ko yung mga sideline na video or sideline na mga insert na mga tumatawa pa kasi parang nadidistract ako. Kaya alam ko naman na nagpapahaba yun ng video, pero hindi naman natin kailangan magpahaba ng video kung talaga natin gusto magturo. Direct to the point tayo, hindi tayo nagkuhan. At pangalawa, tamad talaga ako mag-edit. Sorry, tamad talaga ako mag-edit ng video. Kaya kung ano yung ginagawa natin, yun na yung ating mini-videohan. Yan, malapit na siyang mag-vacuum pero may lumalabas pang. Actually, hindi naman nahangin yung lumalabas na yan. Refrigerant na yan. Mga side question ng iba, sir, kailangan ba mag-flushing kapag ka nasira yung unit? Kung nabutas yung evaporator, halimbawa matusok yung evaporator, kailangan mo mag-flushing at kailangan mo talagang baklasin pati yung motor, baka may tubig. Pero kung hindi naman ganun ang sintomas, katulad nito, bigla na lang nawala ng karga. Yung karaniwan kasi ng mga manufacturer ngayon, ewan ko ba, parang ayaw na nilang patagalin ng 5 years yung isang mga isang refrigerator. Gusto nila 3 years to 4 years lang, bili ka na uli. Kasi pag tumagal ng 5 years or 10 years, medyo madalang nang bibili ng rep. Ganon din sa aircon, lalo na inverter. Kaya ang karaniwan, para yung may mga time bomb, katulad ng mga nakalubog sa tubig, yung tubo. Tapos yung mga hinang, yung mga duktungan ngayon hindi na nakahinang, nakadikit lang. Tapos mechanical press, ganong lifespan nun. Hindi katulad ng mga rep nung araw na talagang ang lifespan talagang halos matanda ka na, hindi pa nasisira rep mo, gusto mo nang i-junk pero ayaw pa rin bumigay. Kaya yung mga may rep ngayon, karaniwan 3 to 4 years lang nang problema na sa kanilang mga aircon, sa kanilang mga rep or aircon, lalo na kung inverter. Ngayon may tanong, paano mas maganda, inverter o non-inverter? Sa experience ko, pareho na rin sila kasi yung mga tubo ng non-inverter tsaka inverter hindi na hinihinang, pinipress na lang at dinidikitan. Di katulad nung mga year 90s or 80s, talagang nakahinang talaga, wala talagang material na pinadidikit maliban sa evaporator. Evaporator kasi nung araw dinidikit talaga yun, hindi yun hinihinang kasi aluminum to copper yon, yung duktungan ng suction line. Yan yung mga karaniwang tanong ng mga yung mga baguhan technician na subscriber natin. Kung gusto nyo matuto, hanapin nyo ako sa Reels o sa Facebook ko. Then kung gusto nyo magtanong, pwede naman kayo magtanong. At i-follow nyo na tayo sa ating Facebook. Ayan. Yung mga baguhan nating subscriber. Yung mga magagaling naman na makakapanood na ito, sorry, hindi po para sa inyo ito. Ito yung mga para sa mga baguhan lang na gustong matuto at gustong magakuha ng ibang pang mga idea. Kung paano magkarga. Huwag nyong gawing masalimuot masyado yung pagkakarga. May mga nagkakarga, naglalagay pa rito ng additional na bulb. May gamit yun, oo, pero in long run, pag high pressure na yung ating high side, sumisingaw dun sa filter, nilalagyan niya ng charging line. Pagka in long run kasi umiinit yun, umiinit yung gasket, umiinit yung rubber nun. Rubberize kasi itong ganito rubberize yan. Pag nilagay mo yun sa filter,
rubberized, nagiinit. Eh, siyempre, in long run, baka 1 year, lusaw na yon or malutong na yon, sisingaw na yon. Kaya ako, hindi ako naglalagay ng charging bulb na ganito doon sa filter. Kasi, in long run kasi nagiinit yan. Sa charging line, okay lang kasi hindi naman umiinit yan, malayo sa motor. Hindi sa ganong umiinit. Ayan, nakita nyo, wala na siyang lumalabas. Okay, 10 seconds, nakita nyo, binunirasan natin, wala nang lumalabas. Okay, ngayon, magkuha na tayo, procedure na tayo sa pagkakarga. Kasi na kayo, wala tayong cameraman. Kaya solo fight. Ayan. Then, ito yung ating dating print na ginamit dati. Then sasarado na natin lahat. Sakso yung ating then the same procedure, sinarado na natin yung gauge. Ayan, sinarado na natin yung gauge. Pinatay yung ating vacuum. Sorry, napakalikot ng ating camera. Ayan. Ayan, pagkapatay na natin ng ating kuan, maglalagay na tayo ng pre-tank tank. Then siyempre bubuksan natin tong ating tank. Then paano mag-flushing doon sa hose para matanggal yung ating hangin dito sa hose? Siyempre buksan mo lang tong high side. Buksan mo lang tong high side. Yan, nakita nyo walang hose dito sa high side. Yan. Kita nyo tumatapon dito. Ibig sabihin lahat ng hangin natin sa hose tumapon na. Then buksan natin ulit itong ating charging. Patay yan, napatay yung compressor, patay na rin ang vacuum. Then nakalagay na tayo sa ating charging. Yan, patay pa yung compressor kung bubuksan yung compressor. Wala na, konting-konti na lang laman ng ating gauge. Palit na tayo ng ating tangke. Palit na tayo ng ating bagong refrigerant tank. Palit tayo ng bago. Ayan, ito yung bago natin. Ayan, wala pang butas. Ito yung ating paglalagay. Yan, nabukas na yung ating pre-tank tank. Then the same procedure, buksan mo uli dito para yung hangin sa hose patapon. Ayan. Then kargahan mo na siya. Then hindi ako nag-aalala na sumobra yung ating karga kasi talagang ito tested ko na, nakita mo yan, liquid pinapapasok ko. Pero patay naman yung makina. Ayan. Hindi ako nag-aalala na sumobra yung karga kasi ito sumobra man konting-konti lang. Pwede ko nang itapon yung karga sobra. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, simple lang siya. Hinahayaan ko lang siya. Ayan. Ayan.
Then syempre, dahil wala na akong i-leak test, dahil nag-leak test na tayo kanina or kahapon pa, pantarin na natin. Ay, sorry. Vacuum yung mga saksak natin. Okay. Ito yung plug ng ating rep. Saksak na natin. Yan, mandar na siya. Yan, nakita nyo bumababa yung gauge. Siyempre, bababa yung gauge. Pero sarado muna natin yung ating freon tank. Then, obserbahan na lang yan. Ganyan lang kasimple. Okay na yan, dire-diretso na yan. Then additional ka na lang. So nakita nyo medyo mataas pa kasi nga hindi pa nag-yellow. Mataas pa yung ating gauge. Mataas pa yan, zero dapat yan. Yan, observation na lang tayo. And hanggang dito na lang yung ating video, pa update ko na lang kayo ulit pagka na nag-yellow na. Pero wala tayong tinagong tricks o magic. Ganyan lang tayo magkarga ng rep. Paano? Kapag may butas, syempre hanapin mo yung butas. Kung hindi ka maghanap ng butas, para lang gulong yan, karga ka ng karga. Then dahil binaypass na natin yung internal condenser, then nag-leak test tayo, wala naman ng butas, then yun, diretso na tayo sa pagkakarga. Thank you at sana meron kayong napulot ng idea. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakamahirap na gawin ay refrigerator. At sa refrigerator, maraming paraan ng pagkakarga, paggagawa, pag-process. Ito basic lang ito dahil kasi ako yung nakabasal ng gawa. Kapag hindi kasi ikaw nakabasal ng gawa, eh sigurado katakot-takot na problema ang abutin mo. Thank you and God bless. Comment lang kayo sa comment section natin para makatulong sa ating channel. Then hanapin nyo ako sa ating Facebook at sa ating Reels. Makikita nyo yung ating mga pinagagagawa pa para marami kayong matutunan. At magtanong lang kayo. Willing akong sagutin kayo once na makita ko yung mga katanungan nyo. Thank you and God bless. Ingat kayo palagi.